I want that woman out of this house. May condo tayo sa Makati. Doon na lang po siya. She doesn't have to live here. Gusto mo siyang ma-monitor 24/7. And now you even want me to live under the same roof with that whore? Watch your mouth, woman! Basta sana simple lang. Ayoko kasi ng too much attention. Ang tingin po kasi ng mga tao sa akin dito, kabit ni Basil. Don't you ever call yourself that? With Basil's baby inside of you, you can now wish for bigger things. You just don't know how much you made me happy. That's roughly around 10 million pesos worth of jewelry. Iyon na lahat yan. Pagkapanganak mo, ibibigay mo sa akin ng bata. Ako ang magpapalaki sa kanya at ituturing ko siyang anak ko. My baby is not for sale. After ko manganak, I can even get more than what you can offer. You remind me so much of Paco. Matigas ang ulo. Kakasabi lang ng doktor na kailangan mo magpahinga, Sam. Naghahanap lang po ako ng abogado para kay Francis. Nagprint lang po ako ng list of prospects. I already found one for you. Sam, this is attorney Joseph Quintanar. Sam, pleasure to meet you. Nice to meet you. Ang sabi mo, inosente ang kapatid mo. Who then do you think poisoned Basil Palacios? Sergeant Casas, I wasn't expecting you. Kayo po ba si Miss Beverly Maison? Opo, ako nga po yun. Pwede namin kayo imbitahan sa presinto. Nasa bahay si Beverly Maison the time na Basil Palacios got murdered. But my gut tells me, it's George. Infidelity has always been the leading motive. Uncover the secrets of George and the people around her. But it had nothing to do with Basil's murder. Routine questioning lang po ito. Gusto lang po namin siyang hinga ng kanyang statement just in case may nakalimutan kami. Don't say a word. I will call my lawyer, okay? Ako? Yes. Ako yung mag-i-investigate? Bakit ako? Bakit hindi yung mga polis o kayo? Sam, people are cautious with persons in authority. But what do I know? I'm just an interior designer. Exactly. No one will suspect na meron kang hidden agenda. People will open up to you. All you have to do is to earn their trust. And how do I do that? We're not accusing you of anything. Gusto lang namin malaman kung nasan ka ng mga oras ng party ni Mr. Basil Palacios. Let's just wait for my lawyer. Hi. I'm sorry I'm late. I am attorney Cecil Velaria. I'll be representing Beverly, my son. By creating conflict, ang mga tao naghahanap ng kakampi kapag may kaaway. At ikaw ang magiging kakampi nila. That is how you earn their trust. That is how you learn their secrets. A lot of people were invited sa birthday ni Basil. Ako rin. But why on earth would Basil invite his own mistress to his birthday party and nandun ako? Ano yun? Was he planning to announce na magkakaanak sila ni Beverly? Basil always has a plan. But definitely, not this one. He's not the type. And he would never do this to his family.
Sa tingin mo ba, mas mahal ni Basil si Beverly kesa sa akin? Hey. You're overthinking this. What's happening? Beverly? Who did this? Beverly? You did this! You did this to me! George, ikaw ba may gawa nito? Wala po akong kinalaman dito. Sino pa bang may galit sa akin? Ever since I arrived in this house, you have been undermining me! Para ano? Para matakot ako? Para umalis ako? Para mawala ang baby ko? Para makunan ako? And you hated the idea of Beverly living here. But that doesn't mean ako po ang gumawa nito. I hate to break it to you, but I'm not going anywhere! And maybe you should! What? Tito! Papa! I want her out of this house! Dito! What's next? Itutulak pa ako para mamatay kami ng baby ko? Nababaliw ka na, Beverly. You are the crazier one. Kaya umalis ka na dito! Bitiwan mo ko. Wala kang karapatan para palayasin ako. This is my house and I am Basil's wife. But I am carrying his child. A pregnant mother is more valuable than a dry widow! Enough! This is so petty. Pa, maniwala po kayo sa akin. I didn't do this. Tito Galvan, Beverly, I can attest to that. Kanina pa kami magkasama ni George. Ay, posibleng may kinalaman siya dyan. No. Both of you. Call everyone now. Yes, sir. Now! Bakit daw? Sino sa inyo naglagay ng ulo ng baboy sa kwarto ni Beverly? Malamang si George yan. Hindi nga sabi ako. Muntik nang mapahamak si Beverly. Because of that incident. Pati yung apo ko, muntik nang madamay. Hindi po ako, sir. Ward, Sofia. Hindi po ako. Mas lalong hindi ako nanonood lang ako ng TV. Wala talagang aamin sa inyo, ah. Sir, baka naman po wala talagang gumagawa niyan sa amin dito, sir. Kayo-kayo lang ang may access sa kwarto ni Beverly. Alam nga naman yung mga tao sa bahay ni Aurora.
One of you tried to scare Beverly. Confess now! Wala talagang magsasalita, ah. Peter, get my gun. Tito, huwag na natin palakarin yung nangyari. Kailangan nilang matuto. Sana last na to, Kasi ayoko na ng gulo, eh. Lahat naman tayo mahal si Basil, eh. Let's extend that love to this baby. Kahit hindi na sa akin, sa baby na lang. Magpasalamat kayo, walang nangyari kay Beverly at sa ako. But I'm warning each and every one of you. Do not hurt my grandchild! Iba rin eh, no? Bigla na lang naging favorite ni Sir Galvan tong si Ate Beb. Anak, kailangan ba talaga natin magpunta sa party niya? Nay, kung ako lang po ang masusunod, mas gugustuhin ko na lang na magpahinga. Pero ayoko may masabi pa si Papa. Nak, hindi ba ikaw yung nanakit dun sa Beverly? Bakit ko naman po gagawin yun? Eh, palagulatin siya, tapos malaglag yung baby niya. Nay, hindi po ako ganun kasamang tao. At isa pa, anak pa rin po ni Basil yun. Ate, matatanggap mo kaya yung anak ni Ate Bev? Siyempre hindi. Ano ka ba? Nagkapagpaalala yun ng kataksilan ni Basil. Tsaka bakit mo ba tinatanong kung matatanggap ng ate mo? Aba, malay ko. Baka naman... Talaga? Rebecca? Ano yung lumabas sa barahan nyo? Boy or girl ba yung anak ni Ma'am Bev? Hindi pa ako nakakapag-consult eh. Ganito, ma'am. Alamin mo. Tapos, sabihin niyo sa akin. Kasi balita ko, sabi ni Sir Galvan, ang makakahula daw, mananalo ng premyo. Uy, budol ka rin, no? Kakaperahan mo kasi, ma'am. Pero actually, alam niyo, nanaginip ako. Sabi, magkakaroon daw ng bagong 2 palasyo. Hindi kaya baby yun ni Ma'am Sam at Ma'am Bev? 2 baby palasyos. Dalawa lang? Wala nang extra palasyo dyan? Kahit yung kalahati lang? Chill. Tulungan na kita, Mr. Palacios. Peter, labas naman tayo saglit. Sige na.
Usap na tayo, di ba? Walang makakalabas ng sinabi ko sa'yo. Wala naman ako sinasabi na Palacios ka. Ano yung mga pahaging mo kanina? At talagang sarapan pa ni Rebecca? Tol, joke lang yun. Malay mo, nahulaan niya na magkapatid kayo. Peter, hindi ako nagpagbiruan sa'yo, ha? Joke lang. Eh bakit kasi ayaw mo sabihin kung ano talagang tunay mong pagkatao, ha? Walang pwedeng makalam ng totoo. Hindi ko nalalaman ng totoong ikinamatay ng tatay namin ni Rebecca. Kaya pala mabait ka kay Ma'am Rebecca, ha? Parehas pala kayo ng tatay, no? Okay. So, eto na to. Napakaliit. Parang minadali yung preparation ng party. Oh, well. Anyway, napaka-competitive talaga ni Basil, hindi ba, Sam? Inunahan pa niya si Paco na magkabili. Pero hindi bale. When it's your turn, Sam, I will throw a bigger, grander gender reveal for you and our baby. Come with me. Come on. Amanda. I'm really sorry, Mrs. Palacios, but it will take a miracle for you to bear a child. There's really nothing we can do. Mrs. Palacios, congratulations. I'm not. Tosman. Ano ka ba? Hindi siya yung buntis. Di ating naman. Apologies. Hindi ka na nga. Oh, no. Sam? Saan ka pupunta? Hindi pa nag-uumpisa ang party. Inumin ko lang po yung vitamins ko. Babalik ko na. Alright. Sana. It should have been me, Nay. Dapat ako po yung nagpapa-party. Ako po yung nagse-celebrate. Dapat ako po yung kinukongratulate nila. Sana ako na lang po yung buntis. Anak, patawarin mo ko, ha? Patawarin mo ko. Kasalanan ko. Wala po kayong kasalanan, Nay. Hindi, meron. Pinilit kitang magpunta sa Singapore. Dahil sa naranasan mo doon, nagkaroon ka ng problema sa matris. Kasalanan ko kung bakit ka nabaog, anak. Patawarin mo ako.
What am I going to do with this? Book a ticket. Leave the country. Get as far away as you can. What about our baby? Beverly, can you please lower your voice? Someone might hear you here. How do I raise this baby? This baby needs a father. Look, I will give you everything. Money, medical help, everything. But once you deliver that baby, aampunin ko siya. George and I will raise the baby as if it were our own. Ano nangyayari sa akin? You will live like royalty. Like a queen. Like a wealthy, single woman. Magkakatotoo pa rin palang plano ng daddy mo sa atin. We will live like royalty. Only this time, sa totoong palasyo. And one by one, aalisin natin ang mga tao dito until tayo na lang ang matitira.